Hello! Welcome kabeteros and kabeteras. Today's video ay magbabasa tayo ng isang message or story from isa sa ating mga member, kabetch. Okay? So, hindi natin sasabihin yung pangalan niya. It's because it's confidential. So, ito guys, ipapakita ko lang sa inyo, pero yan. Medyo mahaba-haba yung kanyang message. Ayan guys. So babasahin natin to and then bigyan natin sila ng katakot-takot na mura. Hindi. Bibigyan natin sila ng magandang advice. So lapit-lapit ako para marinig ninyo, no? Kasi medyo mahina. Okay. I am 18 years old. So, 18 years old, di ba? Super bata. Ganito po kasi yon. First time namin magkakilala, sabi niya wala daw siyang asawa. Oh, di ba? Mga lalaki talaga, mga manloloko no? Makuha lang yung babae, sabihin walang asawa. Tapos ako naman, naniwala naman ako. Siyempre, bata ka pa kasi. Madali kang mabola. Diba? Pero di naman po agad naging kami. Naging friend po muna kami. Tapos pagkatapos po nun, nanligaw po siya sa akin. Tas mabait po kasi siya. Sobrang maalaga sa babae. Siyempre, ano naman talaga mga lalaki. Pag gusto ka talagang makuha niyan, aalagaan ka talaga niyan, ibibigay lahat. Papadalang ka niya ng mga rose, papadalang ka na niya ng chocolate, sa mga pagkain, ng kung ano-ano, bibigyan ka ng mga damit, mga ganun naman talaga para lang makuha ka. Okay, so, tuloy natin, nanggigigil na ako dito Binibigyan niya naman po lahat ng kailangan ko. Di naman po ako nangihingi. Siya naman po ang nagbibigay. Tapos ngayong month ko lang po nalaman na may asawa siya. O, diba? Ay, grabe na to. Lalo kong pinapawisan dito sa kwento. Diba? Unang-una pa lang, niloko na siya nung lalaki, diba? Hindi ka agad sinabi na may asawa na pala siya. Okay. Nag-chat po sa akin yung anak niya, tapos gusto ko po makipaghiwalay sa kanya. Ayaw niya po, sabi niya po, hayaan ko na daw po yung anak niya. Di naman daw po sila okay ng asawa niya. Saka asawa niya na daw po mismo ang nagsabi sa kanya, kung gusto mo maghanap, di maghanap ka, ayaw ko po ng gulo. Gustong gusto ko na po makipaghiwalay kahit masakit sa akin. Kaso po ayaw niya talaga, ano po gagawin ko? Mahal ko na din po kasi siya. Ay, lalo ako nahihirapang huminga dito sa kwento mo, girl. So, ibig sabihin, nalaman na nung anak niya yung tungkol sa relasyon ninyong dalawa. Karoon na siguro sila ng hindi pagkakaunawaan ng asawa niya. Ganoon naman talaga, di ba? Pag nag-aaway naman talaga tayo mga mag-asawa, sasabihin natin, sige, mag-iwalay na tayo, maghanap ka na nga lang iba. Di ba? Parang, pero sa mga babae kasi minsan, ano lang yun parang, nasabi lang natin yun. Pero pag ginawa na talaga sa atin ng totohanan, talagang masakit. Di ba? Tayo, ganun tayo mga babae. Puro lang tayo dakdak. Yan. Pero pag yung ginawa na, tayong unang natatamaan. So, parang kinakain din natin yung mga salita. Tapos nagmamakaawa tayo, ganun. Diba? Nagmamakaawa tayo na huwag tayong iwanan. So, yun, parang kinakain din natin yung mga sinasabi nating salita. Mga binibitawan natin salita. Kaya, huwag kayong magbibitaw ng salita kung hindi nyo kayang panindigan. Okay. Ayon dito sa kanya ay 50 years old na yung lalaki. Diyos ko naman, girl. 18 years old tapos 50 years old yung lalaki. Di after 10 years may senior citizen ka ng akay-akay dyan.
nag-aalaga ka na ng senior citizen, di mag-aral ka na lang caregiver para sakaling pag tumanda man yan at nagkasakit, di alam mo na paano siya alagaan. Okay, so at ito pa, so tinanong ko siya kung kasal ba yung mag-asawa. Oo sis, kasal pa sila, malapit lang din sila sa amin, pero di nila alam na iisang lugar lang kami. Pero ako alam ko kung saan bahay nila. Tingnan mo na yan. Mga malalandit. Sabi nga niya, magkalapit lang sila ng bahay. So meaning, lagi sila nagkikita. Dalawa na anak nila, dalagang nangasaka may asawa na panganay nila. Siya kasi ang naging first boyfriend ko. Ano naman ngayon? Well, sabi nila, first love never dies. Baka naman kasi puppy love lang yan eh. Baka nakikita mo lang yung pag-aalaga ng isang ama sa katauhan niya, di ba? Ito pa. Tas di naman kasi ako mahilig makipag-usap sa mga lalaki. Sabi nga sa akin na mga manliligaw ko, ang sungit ko daw. Bakit daw wala ako sinasagot sa kanila? Ganon. So, ang dami naman palang nanliligaw sa'yo. Bakit naman dyan pa? Di pumili ka na lang sana ng binata. Di wala ka sanang problema ngayon. Diba? Diyos ko naman, girl. Kahit pangit, ang mahalaga, mahal ka. Mamahalin mo rin naman yung katagalan. Pagtsatsagaan mo nga lang. Okay. So, mag 1 year pa lang po kami. Gusto ko makipaghiwalay kasi ayaw kong may nasasaktan ako. Pero kahit anong gawin ko, ayaw niya talaga. Pinakilala niya na ako sa panganay niya doon sa mga taong kaklose niya. May pagka big time kasi siya, pero kailan di ako nanghingi sa kanya. Siya lang kusang nagbibigay. Ayun. Diba? Ganoon naman talaga kasi tayong mga babae kapag palagi tayong binibigyan. Kala natin, mahal na tayo ng tao. Ganun yun. Pero hindi, niloloko lang pala tayo nun. Binobola lang tayo. Gusto lang may makuha sa atin. Pagkatapos nun, wala na. Yung bunso niyang anak po, yung galit na galit sa akin. Syempre yung asawa niya, alam kong nasasaktan din, pero di lang nagsasalita. Malamang. So yun na nga, sabi din niya sa akin kung di nagloko yung asawa ko, di naman ako magkakaganito. Bae daw kasi unang nagloko dati. Ay, nasisi pa dun sa babae. Ano to, gantihan? Ginagamit ka lang nung lalaki para gumanti dun sa asawa niya. Yun. Ay, nasasaktan po ako sa mga chat ng anak niya, pero kailangan kong tanggapin. Pinasok ko to syempre, panindigan mo talaga yan, girl. So tinanong ko siya kung sinabi ba niya sa'yo na ihiwalayan niya na yung asawa niya. Sabi niya, wag daw magmadali. Alam ko naman po na di madali yung mga kailangan nila na papers, pero deep inside alam kong di ganoon kadali na maghiwalay sila. Oh girl, malaki ang gagastusin. May manliligaw din po ako almost 1 year na siya nanliligaw sa akin, pero di po siya Pinoy. Taga Canada po siya, alam niya yung sitwasyon ko ngayon. Sabi niya lang po sana daw magbago isip ko. Willing to wait daw po siya. Yun naman pala ba't di mo nalang patulan tong taga Canada? Baka sakaling mapaganda pa yung buhay mo. Kesa nagtsatsaga ka dito sa matanda. Diba? So yung naliligaw sa kanya, 23 years old na yung taga Canada. So mas bata, diba? So huling ko dito sa kanya, ano ba yung magiging desisyon niya para sa sarili niya? So, dapat malutas niya yung problema niya, di ba? Hindi ko naman ito malulutas. Hindi rin naman natin ito malulutas. Siya lang kasi talaga makakalutas ng problema niya, di ba?
Sabi niya, di ko muna siya bibiglain, saka ko na lang kakausapin pag malamig na ulo niya. So, ibig sabihin, mainit pa ulo niya ngayon. Galit na gas. Ang hirap po ng ganito, yung tipong di mo naman ginusto na maging kabit, paano nahulog ka sa maling tao? Oo, mahirap talaga. Ano yung sabi nung anak niya sa kanya? Ganon nga din po ang tingin sa akin ng mga anak ng asawa niya, keso maninira ng pamilya, keso pukpok, bayaran, keso kabit, malandi, makati, mukhang pera, keso kalad ka rin, basta lahat ng masakit na salitang narinig ko na. So, yun. Ay, ganun talaga. Ganun talaga. Lahat ng mga masakit na salita, lahat ng mga masasama, yan talaga binabato sa mga kabetch. Okay. Okay guys, so ano ba yung pwede nating ipayo dito kay kabetch number 1? Sa ating unang episode ng ating story, ng kabetch story. Okay? Unang-una, napakabata pa niya. So, kung gusto niya talaga makipaghiwalay dito sa guy na to, kayang-kaya niya naman yun gawin, di ba? Kasi kung halimbawa nakakalabas naman siya, alam mo lahat naman kasi kung talagang gusto mo, may mga paraan talaga. Makakaisip ka talaga ng ibang paraan para makaalis ka dyan or makalaya ka sa kanya. Ngayon, baka kasi meron din pumipigil sa'yo. So, dapat isipin natin yon, yung mga positive na side, negative na side, diba? Ano yung mga advantages and disadvantages. Okay? So, ano bang mangyayari kapag pinagpatuloy mo yung relasyon na to dito sa guy na to? Diba? Kasi kung iisipin mo, laki ng agwat ninyong dalawa and meron na siyang pamilya at sila ay kasal. So, unang-una, never kayong ikakasal. Pangalawa, dahil against yung mga anak niya, hindi kanyan may titira sa bahay nila or hindi kayo pwedeng magsama ng malapit sa kanila. Kung magsasama man kayo, maaari dun sa malayong lugar na hindi makikita ng pamilya niya. Ang tanong, kaya niya bang hiwalayan yung pamilya niya? Diba? Kaya niya bang hiwalayan yung asawa niya? Diba? Kasi baka umaasa ka lang or pinapaasa ka lang ng lalaki na hindi naman mangyayari yun. Diba? Parang ginagawa lang ng lalaki na pinagsasabay lang kayo. Ang hirap nungin mo, naiisip mo kapag umuwi yung lalaki dun sa asawa niya. Napaka-imposible naman girl na hindi sila nagtatabi, diba? Doon pa lang talagang masakit na yon. Pag inisip mo pa yung inisip, baka maluka-luka ka na. Labas talaga na magseselos ka, mag-iisip ka ng hindi maganda kapag umuwi siya dun sa kanila. So yun. Siyempre, yun nga, dahil bata ka pa naman, meron ka pang way para makahanap ka pa ng ibang guy na mas dapat para sa'yo, na pwede kang ikasal, pwede kang ipagmalaki bilang asawa, at masasabi mo na ikaw lang talaga yung babae sa buhay niya, wala kang kahati, diba? So sabi mo naman meron sayong naliligaw na taga Canada, so why don't you give him a chance, diba? So natakot ka, yun kasi ang problema dun, baka kasi tinatakot ka nung lalaki. Yun. Hirap din kasi. Kung halimbawa tinatakot ka, edi magsumbong ka sa barangay. Sabihin mo sa mga kamag-anak mo, sa nanay mo, sa tatay mo, baka sakaling may magawa silang paraan, di ba? Yun. Kasi kung patatagalin mo pa yan, lalo lang lalaki yung gulo, lalo lang lolobo yung problema mo, hanggang sa hindi ka na makawala. So, siguro yung guy, kausapin mo ng mabuti. No? Tapos, sabihin mo talagang ayaw mo na. And then, kung tulong sa iba, sa kaibigan mo, sa pamilya mo, at syempre, gawa ka ng paraan na hindi maapektuhan yung pamilya mo, hindi madadamay, yung bang hindi magkakaroon ng mga
hindi trahedya, mga trahedya, ano ba yan? Nasasama ng iniisip ko, ano ba yan? Puro negative. Yung bang hindi madadama yung family mo, hindi sila masasaktan, ganon. So, ka sa Diyos na sana ibigyan ka ng guide, bigyan ka ng support na paano mo malulutas yung problema mo. Alam ko may paraan ka naman eh. Kaya mo naman gawa ng paraan yan. Diba? Kaso, may pumipigil sa'yo. Possible. So, yan yung ating kwento ngayong araw na to. At sana ay naintindihan nyo naintindihan nyo yung kwento at makapagbigay kayo ng inyong mga comments, ng inyong mabinga, lahat ng problema ay may solusyon. So, kailangan mo lang pag-isipang mabuti, magdasal ka, at para gabayan ka ng Diyos kung ano yung magiging desisyon mo. Kung maganda yung intention mo, makukuha mo naman yan eh. So, ibibigay yan sa'yo ng Diyos. So, kung gusto mo nang maging maayos yung buhay mo, okay. I-let go mo yung mga bagay na nakakasira dyan or nakakahadlang para makamit mo yung gusto mo sa buhay. Okay? Thank you for listening to this video and rin yung mga susunod nating videos para mabigyan natin ng advice yung iba pa nating mga kabetch. Okay? Parang sa may kabetch. Okay guys, so thank you for watching. Bye.